special session po na pwedeng gawin at kailangan gawin sa panahong ito. Kasi marami hong mga trabaho ang Senado na ipit ng gulo mula po noong May 11. Nagsimula na ho ang drama series hanggang ngayon walang katapusan. Maraming panukalang batas ang hindi natapos. Marami rin ho na mga ulima na mga kernel ng ating military na dapat maging general na ipit. Ang masakit nito, baka abutin sila ng retirement o 1-year ban. Kawawa naman ang kailang pamilya. Isa yan sa mga dapat gawa ng paraan. Kaya malaki ang posibilidad magkaroon ng special session. Lalo na kung sa assessment ng ating national government sa napakalakas na earthquake, 7.8 magnitude yan po sa Mindanao at nangangailangan ng budget, kailangan dyan special budget. At ang Kongreso at Senado ang gagawa. Pag special na pondo para sa rehabilitation, pagkumpuni ng mga biktima ng earthquake, kailangan po dyan ang approval ng Congress at Senate. Pero dahil sila nakaresist ngayon, kailangan ng special session. At kailangan po, dahil walang specific amount doon sa ating national budget for this year 2026 para doon sa mga biktima ng earthquake. Kung meron man, hindi sapat. Although alam ko merong standby fund, pero baka hindi ho sapat yun dahil sa laki ho ng damage, maraming building, school building ang mga nasira. So kung nangangailangan ng budget, doon papasok yung special session na kailangan gawin. Yun ang isa. Yung pagtapusin yung mga naipit na trabaho ng Senado sa kaguluhan mula nung May 11 hanggang ngayon. At ito rin ang isang magiging magandang mangyari dyan. Baka dyan na mariresolve yung pinag-aawayang 13 o super majority ng Senado. At dyan sa special session, dyan ho ay pwedeng gawin na maayos ang isyong yan. Kasi ho, ngayon ayaw man umamin, pero meron na hong pinaniniwalaan na merong galing sa minority ang posibleng sumama na sa majority. Ang isang malaking indikasyon dyan, kung yung magugunita yung fake na sinasabing hearing ng grupo ng oposisyon, lead by Cayetano at Marcoleta, aanim sila ron eh. Sino bang nandoon? Cayetano, Marcoleta, Padilla, isa pang Cayetano, sino ba nandoon? At saka si Loren Ligarda at Amy Marcos. So aanim sila. Dapat 10 sila ron. Sino ang wala ron? 4. Sino ba yung 4 na yon? Magkapatid na Villar at saka Villanueva. Sino pa ba yung isa? 10 sila eh. Hindi ko alam kung sino yung isa. So, bakit aanim? Yun po yung isa sa mga napapagdudahan at napapag-usapan. Kaya doon po sa special session na gagawin, doon natin malalaman. Kasi ang pagdideklara at pag-aayos ng liderato ng Senado, kung sino ang majority at minority, kung ilan ang majority at minority, ay sa plenary po yung gagawin, hindi sa public hearing. Ang plenaryo, plenary session, yung hall mismo, dun po ginagawa ang reorganization. Ang mangyayari dito, kung sakaling merong sasama sa 12, formalidad na lang. Dahil meron ng Senate President pro tempore sa katauhan ni Senator Gatchalian, pag sila merong 13, 14, 15, automatic yan, siya na yung magiging Senate President. Sa ngayon, bakante yan. Yung bakanting Senate President, yan ang ayaw bitawan ni Cayetano. Ang piling niya siya yung Senate President. Pero sa majority, walang Senate President. Presiding officer at Senate President pro tempore, si Gatchalian. Yan po yun. Kaya yung special session, marami hong pwedeng mangyari doon. Yun ang ating aabangan. Kung kailan, hindi ko rin alam. Pero sana sa lalong madaling panahon, ngayong buwang ito dapat gawin. Kasi palapit na po yung impeachment trial eh. Baka magkaroon pa ng problema itong technical. Technical na naman pagka si Gatchalian ang nag-preside dyan, baka magkaroon pa ng technical issue, legal issue. Pero kung before yung actual trial, magkaroon na ng lehitimong Senate President o magkaroon na ng talagang Senate President. Kasi ngayon wala. Sabi lang yung si Cayetano, sinabi niya siya, kalokohan yun. All possession vacant na i-declare na, wala na talaga siya. Kanyang prinsipyo na lang, paniniwalang siya. Hindi nga siya makapag-decide do sa kung anong dapat gawin. Si Gatchalian ang pumipirma sa mga dokumento, sweldo,
at lahat ng gastusin ng Senado ngayon. Siya yung Senate President pro tempore at meron daw authority na pumirma sa mga dokumento. Ayan, okay? So mahalaga yun. Kung kailan, hindi nga natin alam. Pero ang Malacanang po ang merong authority magpatawag ng special session kung kinakailangan. Pagka kasi special session, specific dyan ang topic. Specific dyan ang kailang gagawin. Kasi nga po naka-recess ang ating Senado at Kongreso ngayon. Kaya hindi natin sila nakikita sa plenary. Pero mahalagang magawa ito ng maayos kasi maliban dun sa impeachment trial na gagawin next month, next month din po meron pang tayong aabangan din na State of the Nation Address. Panibagong panlimang State of the Nation Address sa SONA ni Pangulong Marcos. Ayan po isa Kongreso gagawin. So ang magpipreside dyan sa Kongreso, yung House Speaker, sa Senate President, yung Senate President. O, di ba? Kaya humahalaga yung buwan ng July. SONA at impeachment trial. Kaya dapat magkaroon po ng full-time Senate President. Hindi si Cayetano yun. Dahil siya ayaw lang umalis pero wala na talaga siya dyan. Ayan po yung aking observation at opinion sa mga nangyayari para sa bayan. Ang nakakaunawa nito, may talino, may kaalaman, may magandang buhay, at totoong nagmamalasakit sa bansang Pilipinas. Ang mga hindi naniniwala dito, nanlalait, nagmumura, nambibintang, nananakot, nagbabanta at kung ano pang mga wala sa lugar ng mga statement, alam na niya kung sino yan. Huwag na natin samahan yan. Hanap buhay lang nila yan. Kaya kahit sa ang social media nandun sila, kasi yun ang utos sa kanila, yun ang hanap buhay nila. Manira, mag-comment ng malayo sa topic, mag-akusa ng puro salita, at kung ano pa. Yun po yun. Okay? Hindi tayo patitinag yan. Ang prinsipyo at katotohanan, ipinaglalaban, hindi ipinamimigay. Basta merong katwiran. Okay? Yan po yan. Ang katotohanan, dapat laging ipinaglalaban para managot ang dapat managot. Hindi dapat pinagtatakpan. Kaya lahat dapat makasuhan kung may ebidensya sa lahat ng katiwalian. Hindi lang ho sa flood control scam. Sa lahat ng korupsyon, managot ang dapat managot. Wala tayong pakialam dyan kahit sino. Kung may ebidensya kayo, ilabas nyo, ang korte ang bahala dyan. Titingnan kung merong sapat na basihan. Hindi sa media, hindi sa social media, hindi ang panggugulo lang ang paniniwalaan. Kung walang makakarating na mga dokumento at ebidensya sa korte, baliwala ang inyong mga sinasabi. Kung hindi nyo alam yon, abay may problema talaga kayo. Please like and share, subscribe and follow.